Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan. Live tayo mga kabunyog, mga kababayan. Mukhang lalo pong napapraning itong si Bato, no? Mga kabunyog, mga kababayan. At ito pong ang akusasyon ni Bato de la Rosa na meron daw mga police official na pinipressure, pinipilit ng mga investigador ng ICC na pumirma ng affidavit laban sa kanila o laban sa kanya. No? Mga pulis po na sinasabi ni Bato ay pinipressure ng ICC investigator na pumirma ng affidavit o mga testimonya na magdidiin sa kanila, in particular sa kanya. So yun po, mukhang talagang napapraning na po si Senador Tobats de la Rosa na siya ay makakasama na ng kanyang dating boss, ng kanyang Mayor Gongdi dyan sa Dahig. Di ba? Mukhang magwo-work from Dahig na ito. Work from Dahig. Ano pong ibig sabihin nun? Mukhang lumalakas po ang ugong-ugong ng paglabas po ng warrant of arrest ni Bato de la Rosa galing po sa International Criminal Court. Na nung una ay sabi nga niya kay Trillanes, "Make my day, Trillanes." Ngayon po mukhang nasa Europe si Bato, no? Nandun po si Bato sa Europe. Baka po dumalaw sa Netherlands o nag-iikot-ikot sa Europa, meron siyang picture. Baka naghahanap na po siya ng magiging abogado niya. Yung po'y tsorya ko lamang. Pwede kayang naghahanap na si Bato ng magiging abogado niya po sa ICC, di ba? Ano sa tingin niyo mga kabunyog, mga kababayan? Kasi hinamon po siya ni Yusek Claire Castro. Napatunayan na yung sinasabi ni Bato na yung sinasabi niya na talagang may mga ICC investigator na pinopwersa o pinepressure ang mga police official na pumirma ng affidavit. Kaya sabi ni Claire Castro, patunayan mo kung may ebidensya ka na ganyan nga, di ba? Kasi ang policy po ng gobyerno ni Marcos dyan sa ICC is open silang magpunta rito, pero ang gobyerno hindi makikikooperate. Mukhang hindi po mapaniwalaan ni Bato yung ganong polisiya, no? Kasi sinasabi talaga ng administrasyon ni Marcos, ang nag-iimbestiga naman sa inyo, dyan sa mga extrajudicial killings na yan, dyan sa mga sinasabing crime against humanity, ay mismong ICC investigator, hindi naman nakikialam ang pulis dyan o ang gobyerno, no? So, yun po yung sinasabi ng administrasyon ni Marcos, O Albadiola, good evening Sir Kulex, mabuhay ang bunyog pagkakaisa. Wilpy Pampilon, good evening Sir Kulex, binabati ko rin ang mga nakikinig na mga kabunyog natin sa Valenzuela. No, Ate Ruby Orasa ng Valenzuela, si Ate Suset at si Banji ng Valenzuela, Mabuhay kayo dyan, So, ganun nga. Alam nyo po, sabi ko nga sa inyo, bilog ang mundo. Dumarating ang panahon ng katarungan. Di ba kahit yung pagkaka-aresto po kay Rodrigo Duterte, ang tagal po na pinagtatawanan, minamaliit, ina-underestimate ng nila Duterte, nila Bato, nila Bongo, ng mga DDS, itong ICC. Sinasabi, walang kwenta yung ICC na yan. Walang ngipin yan. Kayang-kaya ni Mayor Gongdi yan, kayang-kaya ni Tatay yan, ni Tatay Diggs, sabi ng mga DDS. Sabi pa nga ni Duterte, sisipain niya daw yung ICC, Sa ano po yun, Sa hearing sa House of Representatives, sinabi po yan ni Duterte. Tatadyakan niya ang mga taga-ICC, sisipain niya. Pero ano pong nangyari? Lahat ng mga kahambugan,
kayabangan, may nagawa po ba yan nung nandyan na ang warrant of arrest ng ICC? Wala. Wala pong nagawa. Kundi siya po talaga'y binitbit papunta sa The Hague. O, di ba? Work from The Hague. Work from Hague. O, di ba? O, shout out from Palumpon, Leyte. Sisipain daw ang ICC ni Digong. Sabi ni Rome, how kita? Oo nga eh, ayun. Sabi niya, sisipain niya ang ICC. Siya ngayon ang sinipa palabas ng bansa. Diretso po sa kulungan ng ICC. O di ba mga DDS? May nagawa ba yung mga pa-EDSA revolution, ano nyo? EDSA people power nyo na pinananawagan ni Roque ng mga people power na yan. Wala pong nagawa eh. Talagang pinatupad yung batas, yung warrant of arrest. O ngayon, ganyan din po ang mangyayari kay Bato. Kahit siya pa isang senador, hahablutin po siya ng kamay ng batas. O, di ba ang sinasabi naman kasi ni Chis Escudero, hindi maaaresto si Bato kung siya ay nasa loob ng pasilidad ng Senado. Pero paglabas niya ng Senate building, pwede siyang arestuhin. O, naku, sasampalin ni Digaw ang ICC. O, sabi, di ba mga DDS, sasampalin ng tatay nyo ang ICC? O ngayon, sinasampal kayo ng katotohanan na ang tatay Digonyo nyo nakakulong. O, katotohanan nyo na, sinasampal kayo ng katotohanan, pinagtatawalan nyo yung ICC. O, di ba? O ngayon, si Bato napapraning siya. Pero, bakit po napapraning si Bato? Kasi anytime may pwedeng nandyan na yung arrest warrant at tinatimingan lang siya. Di ba, General Nick Torre? Mahirap po yung ganyang kalagayan, nakakapraning yan. Kasi, parang anino sa dilim. Anino sa dilim, ano? Hindi mo alam kung nasan yun. Bigla na lang yang susulpot at siya'y aarestuhin. So, nakakapraning, hindi niya alam kung anong oras, minuto, segundo, anong araw na siya ay aarestuhin. Mabibigla na lang siya na nandyan na. At syempre, dahil may element of surprise yan, surprise, hindi yan sasabihin talaga ng ICC kung kailan mangyayari yan. Kung yan ba'y meron ng mga pakikipag-ugnayan sa Interpol. Diba? Doon napapraning si Bato. Kaya, tingin ko, nag-iingat din siya sa Europe. Baring hindi siya lumalantad sa Netherlands. Kasi anytime, kung nandun na siya, bay tipid pamasahe na. Kung nandun na siya sa Europe o sa Netherlands, at doon ipapatupad yung warrant of arrest, tipid pamasahe na po yun. Kasi nandun na siya. O, di ba? Matutupad na yung kanyang pangarap na magsasama sila ni Mayor Gongdi. Di ba? Ng kanyang boss. Di ba? Pray daw, sabi ng DDS, pero minuraan Diyos, sabi ni Romy How kita. Daxi Ortega, hello po. Nasa The Hague si Bato, dapat doon na siya arestuhin para wala nang daming koskos balungos, ando na siya eh. Pwede po yan. Pero yung nakita natin na picture niya na may kotse sa likod, mukhang sa Germany yata yun eh, no? Tingin natin. So, tignan natin yan. Tipid yan sa gasolina ng eroplano. Gasolina ng eroplano, no? Pag dyan inaresto si Bato, no? Ano po yan? Talagang, siyempre, dahil yung warrant of arrest, ano yan? May visa po yan ng international law. Yan naman po'y batas. Ha? Andrews Garcia Silva Jr., good evening, sir. Salamat po. Oh. Ayan. Binabasa ko po ang inyong mga comments. So, tingnan po natin ang susunod na kabanata. Kasi, kahit si Robin Padilla nandun sa The Hague, wala naman mong magagawa yung mga paporma, papropaganda eh. Pag nandyan na po ang arrest warrant. Hindi ba to? Again, sinasabi po natin, wala pong sasantuhin dyan ang ICC, di ba? Magandang gabi mga kabunyog, sabi ni Ate Jesusita Abancia, no? O magandang gabi Ate Suset, mas maganda ka pa sa gabi. O no, Noli Honor ang kabunyog, salamat.
Si Ate Ruby Amantillo Orasa, good evening po, Sir Kulet. Salamat, Ate Ruby. Mamaya magkita tayo dyan sa labas. Maraming salamat, Ate Ruby, ha. Heber Hermoa, salamat po mga nanonood. Albadiola, si Sir Jimmy De Vera, si Sir Arcel Anyes. Maikli lamang yung ating vlog. Alan Gurobat, good evening po, Sir Kulex. More power, ingat po kayo lagi. Basta tayo, ano lang tayo dito. Hindi madadaan ng mga DDS sa propaganda itong ICC. Kasi tinatanong ako, Sir Kulex, Kakulex, paano kung gumagana na ang impeachment trial? Diba? Gumagalaw na ang impeachment trial. Pwede bang arestuhin si Bato? Ano po yan? Legally speaking, pwede. Pwede po yan kasi ang batas-batas Wala namang sinabing dahil congressman ka, dahil senador ka, hindi na pwede. Depende po yan. So, pwedeng-pwede po talaga. Kahit si Bongo, halimbawa, mai-issuean siya ng arrest warrant, kasi kung ano yung in-apply mo kay Duterte, i-apply mo rin kila Bato, kila Bongo. Sa dahig ba mag-oath taking si Bato at go as senators? Hindi po natin alam, ha? Eduardo Espinas kung sa dahig. Mag-oath taking sila kay Butanding Roque, di ba? Si Butanding Roque, napapraning na rin yan kasi yung kay Roque naman, meron naman siyang arrest warrant dito sa Pilipinas, qualified human trafficking, non-bailable yun. So, napakatindi rin pong kaso niyan, meron siyang warrant of arrest, diba? So, mahirap po talaga yan na kalagayan ng mga tao ni Duterte, no? Si Roque, si Bato, si Bongo, tapos ngayon si Sara Duterte isasalang sa impeachment court. Si Polong may kaso po yan, may complaint yan sa DOJ, di ba? Tungkol naman sa drugs, di ba? So ang bigat po ng kalagayan nila, talaga mapapraning sila. Owen Santos, ngayon mo ilabas ang tapang mo Bato. May pasigaw-sigaw ka pa sa kampanya. Maikot ang puwet mo ngayon. Tapang now, tago later yan. Di ba? Tapang now, tago later, di ba mga kabunyog? Kaya nga yung hamon nga niya kay Trillanes na make my day sasamahan pa daw niya si Trillanes kapag nandiyan na ang warrant of arrest ng ICC. Tignan natin. Pero talaga napapraning na yan kasi ang sinasabi ni Bato, may mga pulis daw na pine-pressure ng ICC na papirmahin ng affidavit. Di ba? Kung may mga ganyang impormasyon si Bato, talaga mapapraning siya kasi ibig sabihin, kung totoo man yan, siyempre yung pulis, bakit mape-pressure yung pulis? Pwede kasing kasabwat yung pulis dun sa mga extrajudicial killings na mga patayan na yan. At siyempre, para hindi masangkot na lang yung pulis, ililigtas ng pulis yung sarili niya, willing siyang maging testigo na lang. Kumbaga parang nagbabargain din ang mga ICC investigator. Kung may isang pulis dyan, major yan, or general, or colonel, mag-witness ka na lang laban sa mga mastermind, sa mga main actor nitong crime against humanity. Yung mga pasimuno niyan, mag-witness na lang kayo, tumistigo kayo kaysa sumabit pa kayo dito. Siyempre, yung mga pulis, dahil guilty sila, titistigo ngayon sila. Di ba kasi, bakit ka naman mape-pressure kung wala kang ginawang masama? Nape-pressure lang yung mga pulis na yan kasi alam nila kasama sila doon sa paggawa ng mga extrajudicial killing ngayon. Na sila'y inutusan, di ba? Kaya lang, ang tao kasi, ang unang instinct naman ng tao, survival. Ibig sabihin, mailigtas niya ang kanyang sarili. Di sa kaso na yan, ililigtas na lang ng mga pulis yung sarili nila. Ituturo nila ngayon, yung mga bossing nila, yung mga mastermind nila, sa mga krimen na nangyari, na mga nagawa. Diba? Ituturo na lang nila yung mga bossing nila. At yan nga sila Bato, sila Duterte. So, titestigo na lang sila. Ang kapalit po nun ay hindi sila makakasuhan kasi lalabas sila yung testigo. Pwede po yun di ba? Kasi para talaga mapanagot mo yung talagang mga mastermind niyang crime against humanity. Napakabigat po na kaso yan, di ba? Sabi ko naman ebidensya pa rin ang dahil yan proseso ng korte, ng hukuman, ebidensya po ang pinag-uusapan dyan. Hindi chismis, hindi marites, ebidensya.
Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, abangan po natin kung kailan lalabas yung warrant of arrest, pero definitely itong si Bato ay napapraning na po sa warrant of arrest ng International Criminal Court, no? Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan at i-shout out ko lang request ng ating kabunyog mula sa Ubando, Bulacan, Louis Selvino. Yan ha, kabunyog Louis Selvino ng Ubando, Bulacan. Sina-shout out na kita ha. Your wish is my command. O, diba? Mabait naman si Kulex kung shout out lang, no? Shout out ko kayo. Charging Javier Gabito, watching from Zamboanga City, Sir Kulex. Salamat. Charging Javier Gabito, suki kita, no? Vicente Yongko Jr., aba, ang ating gwapong kabunyog mula sa Nabotas. Yes, walang utang na hindi pinagbabayaran. Tama ka dyan, Kaenteng, no? Ka Vicente Yongko Jr., talagang lahat ng utang dapat pagbayaran, lahat ng kasalanan dapat panagutan. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, sa mata ng ating batas. Diba? Ganun po lamang kasimple yan. Sabi ni Owen Santos, pag doon siya nanumpa sa The Netherlands, OFW ni ba ang tawag sa kanya kagaya ni Digonyo? Overseas Filipino worker. Overseas Filipino criminal. Ang pangit pakinggan, ano? So, OFW ba sila? Ewan ko. Work from Hague nga si ano eh. Si Mayor Gongli, di ba? Work from Hague kasi nanalo siyang mayor sa Davao City. Paano siya magme-mayor ngayon? So, ewan ko lang si Bato. Ha? Senador siya pero nakakulong siya dyan sa The Hague, di ba? Oh. Ganun po yan ha, mga kabunyog, mga kababayan. So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.